first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Imbis na pasyente o anumang medical equipment, tila ginagawa umanong pampasaherong UV Express ang nabistong ambulansya na dumaan pa at hinarang sa EDSA busway. Paliwanag ng driver na gakatid siya ng mga pasaherong magpapacheck up sa mga ospital sa Metro Manila. Pero wala namang naipakitang pruweba ng hingan ng mga otoridad. Nakatutok si Joseph Morong. Rush hour ng umaga kahapon ang parahi ng Special Action and Intelligence Committee ng Transportation Department o DOTR SAIC ang ambulansyang ito na dumaan sa EDSA busway. Pero ambulansya nga ba talaga? Sa labas, kumpleto ng markings. May blinker pa, pero nang usisain ng SAIC ang loob nito. Walang pasyente sa loob at ang mga upuan, pampasahero. Kahapon lang ako nakakita ng isang ambulance na wala man lang stretcher, wala man lang oxygen tank, kahit nga yung medical kit wala kaming nakita. Nang tanungin daw ang driver ng umano'y ambulansya, naghatid daw siya ng mga taga-Cavite na nagpapacheck up sa mga ospital dito sa Metro Manila. Ang kanyang pupuntahang mga ospital from Tanza ay PGH, San Lazaro at saka Fabella. Okay. Pero ang tanong ko dun sa driver, lahat ng ospital na naka-indicate dun sa trip ticket niya ay nasa Manila. Pero paano siya napunta at bakit siya napunta ng EDSA Santolan? Parang ang layo naman ng dinaanan niya. Meron daw siyang susunduin sa Medical City. Biglaan daw yung susunduin niya sa Medical City. Hinahanapan namin ng proof, kahit man lang text message, wala namang maipakita yung driver. Kaya huli ang peking ambulansya. Paliwanag ng SAIC, hindi porket ambulansya ay pwedeng dumaan ng EDSA busway. Hinaharang nila ito at hinahanapan ng mga trip ticket kung ambulansya ng gobyerno at request ng transfer kung pribadong ambulansya. Okay. Hindi naman kasi palalabasin ng isang government vehicle kung wala naman itong trip ticket o dispatch galing sa kanilang agency o kaya local government unit. Kung halimbawa galing sila sa isang ospital, ita-transfer lang yung kanilang pasyente. Usually may may request na yan galing dun sa lilipatang ospital. Pero ang napapansin daw ng SAIC, tila maraming ambulansya tuwing rush hour sa umaga at sa hapon. Kanya-kanyang pamamaraan yung ginagawa ng iba. Pero hindi naman natin sinasabing lahat ay ganun ang ginagawa. Pero malamang na merong dumidiskarte para lamang makalusot. Kaya si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson gusto ng mas madalas na random check, lalo na pag rush hour para targetin ang mga peking ambulansya. Dapat daw hulihin, tanggalan ng mga lisensya at kasuhan ang mga driver ng mga ito. Ang Land Transportation Office o LTO manghuhuli din ng mga peking ambulansya. Kolorom, once na may sakay siya na pasahero at nagbabayad, kolorom yun. Kasi ambulance siya, tapos may mga upuan. Sinasamantala nila dahil ambulance ang marking nila. Alam din ng Land Transportation Office o LTO na marami sa mga kolorum nag-aalok ng mga biyahe sa mga social media pages. Tatargetin din daw yan ng LTO. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mayroon umanong hawak si Congressman Leandro Leviste ng CCTV footage, pati ng video affidavit ni dating Palace Undersecretary Adrian Bersamin na mag-uugnay raw kay Pangulong Bongbong Marcos sa katiwalian. Pero ang palasyo, pinasinungalingan ng mga aligasyon. Nakatutok si Jonathan Andal. Hindi lang daw basta written affidavit ang ginawa ni dating Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin na mag-uugnay umano kay Pangulong Bongbong Marcos sa katiwalian. Sabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, gumawa rin umano si Bersamin ng video affidavit tulad ng ginawa ni dating Congressman Zaldico. Ang video hawak daw ni Batangas Representative Leandro Leviste, pero pagilinaw ni Tino, hindi niya nakita mismo ang sinasabing video affidavit ni Bersamin. Pumunta sa bahay niya si Adrian Bersamin sometime in November last year para buuin yung affidavit containing this information.
bilang proteksyon sa sarili niya, sa tingin niya, no? Dahil kung didiinan siya na involved siya sa kickbacks and corruption, ay ipapakita niya dahil na utos ito ng Pangulo. Kwento na yan ni Leandro. Dahil sa bahay niya ginawa. Everything I'm telling you is of course hearsay. Di ba? Literally, dahil pinakita lang sa akin, wala naman ako doon. Pero pinakita raw sa kanya ni Leviste ang CCTV footage ng pagpasok at paglabas ni Bersamin sa bahay ng batang kongresista. Merong CCTV footage na pinakita sa amin si Congressman Leviste of Adrian Bersamin going to his house, no, residence ni Leviste. Tapos magkasama sila, pumapasok at saka lumalabas ng bahay. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha sina Leviste at Bersamin. Pero nauna nang sinabi ni Leviste na hindi siya magbibigay ng bagong pahayag at panoorin na lang daw ang mga sinabi ni Tino at Representative Egay Erice. Sabi ni Tino, hindi lang si Leviste ang may hawak ng tinatawag na Bersamin files. May kopya rin daw nito si Taal, Batangas Mayor Nene Bainto na kamag-anak ng mga Bersamin. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunan ng kanyang panig si Mayor Bainto. Pero bakit kaya hindi sinama ni Tino ang mga ito sa impeachment complaint laban sa Pangulo? Sagot ni Tino, atras abante raw kasi si Leviste. According to him, isang concern din niya kung bakit atras abante siya ay concern for Adrian Bersamin himself. According to him, he would rather na kusang ilabas ni Adrian ito rather than siya ang maglabas. Malinaw naman sa akin na meron siyempreng sariling agenda itong si Congressman Leviste. Panawagan ngayon ni Tino, imbestigahan na ng ombudsman si Bersamin para malaman ang katotohanan. Pinabulaanan naman ng palasyo ang aligasyon ng korupsyon laban sa Pangulo. Sa ngayon po, ang anumang pinapahid na issue ng korupsyon sa Pangulo ay atin pong pinasisinungalingan. Nakatuon po ngayon ang Pangulo sa pagtatrabaho para paunlarin ang ating bansa. Ang anumang paninira ng walang anumang basihan ay hindi dapat nagamit or magamit na armas para pahinain ang tiwala ng taong bayan sa ating gobyerno. Pero may katotohanan nga ba na may usapan nga sina Bersamin at ang Pangulo na binabanggit ng mga kongresista? Nakita niyo na po ba yung communication? Paano po natin mabibigyan ng katamang ang kasagutan, matalinong kasagutan, kung wala naman po pa tayong nakikita? Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. May duda ang palasyo sa isang survey kung saan malaki ang agwat ng net satisfaction ratings ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa pinakahuling survey ng social weather stations, nakakuha si Vice President Sara Duterte ng plus 28 net satisfaction rating. Pinakamataas sa mga opisyal ng gobyerno. Paniwala ko, tinitingnan ng mga tao kung ano yung mga nagawa ng isang opisyal para sa bayan. At doon din sila nagbabase sa kanilang pag-assess o pagbigay ng rating para sa isang opisyal ng bayan. Pero tila hindi matanggap na Malacanang ang resulta ng survey, lalo't naikukumpara ito sa negative 3 net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya tanong ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa rating ng BICE. Kung ang susunod mong katanungan sa nagbumula ang rating na to, hinahanap din po namin. Dahil kahit ano po maging numero dyan, ang katotohanan na ang Pangulo ang siya nagtatrabaho at ang ilan ay nagbabakasyon lamang ay hindi po maaaring pasinungalingan ni naman. Dagdag ni Castro. So sana po ang mga survey ratings na to ay hindi magsilbing paglilinlang sa katotohanan kung sino ba talaga ang nagtatrabaho at sino ang hindi. Hinihingan namin ang reaksyon dito si Duterte at ang SWS. May puna rin si Vice President Duterte sa lagay ngayon ng bansa nang tanungin tungkol sa 2028 presidential elections. Meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028? Lubog na tayo sa basura, sa baha, sa lahat ng economic indicators, kahit sa korupsyon. Lubog na tayo. So, yun yung ikinakatakot ko na baka isang araw magising na lang tayo, wala nang maayos na gobyerno, magulo na ang bayan. Pinalagan niya na Malacanang. Masasabi natin ang Vice Presidente ay bulag. Hindi niya nakikita kung anong ginagawa ng Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.
Bistado sa magkahiwalay na operasyon sa Camarines Norte at Zamboanga del Sur ang iba't ibang peke at smuggled umanong sigarilyo. Nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Simpleng information drive lang sana ukol sa pagbebenta ng mga iligal na sigarilyo ang pakay ng Provincial Highway Patrol Team ng Camarines Norte sa mga tindahang ito sa Talisay kahapon, pero nauwi sa pagsuko ng mga retailer sa kanilang mga paninda na smuggled at pekeng sigarilyo pala. Natakot sila kaya sinuko nila? Well, ang impression natin dyan ay natututo sila dun sa ginawa po nating information drive. May mga pagkakataon na patago po ito na binebenta. At meron din naman ding openly kasi hindi nila alam na smuggled. Lahat walang graphic health warning na dapat nakalagay sa bawat pakete ng sigarilyo. Ano pong kanilang violation? Well, unang-una po dyan yung ating pong Republic Act 10643 or yung ating pong graphic health law. At kasama din po dyan yung ating pong Republic Act 8242, yung ating pong BIR code, no, yung sa revenue or taxes po natin. Kinumpiska ang mga ito ng HPG. Kahong-kahong smuggle at pekeng sigarilyo rin ang nadiskubre sa Labangan, Zamboanga del Sur. Sa gitna naman yan ang isinagawang anti-carnapping operation ng Highway Patrol Group sa lugar. Huminto ang isang sasakyan 200 meters ang layo mula sa checkpoint. Pero nagtakbuhan ang dalawang sakay papuntang Palayan. Nang lapitan ng mga pulis ang nasabing sasakyan, nabisto ang kahong-kahong sigarilyo na nagkakahalaga ng 150,000 pesos. Ito po ay nagagaling sa southern part ng Mindanao area. At ito po ay inaakyat papunta po rito sa atin sa Luzon through land. Natukoy na ang may-ari ng sasakyan at inimbitahan na raw ito para magbigay linaw kung ninakaw o nabenta ang sasakyan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Umabot na sa 57 pulis ang kinasuhan kaugnay ng umano'y hazing sa Lamitan, Basilan. 3 patrolman ang dagdag sa mga isinangkot sa pananakit ng kanilang kabaro. Sa mga nauna namang kinasuhan, 24 ang nananatiling unaccounted. Binibigyan sila ng pagkakataon ng PNP na mag-report bago maituring na AWOL o absent without official leave. Inatasan na rin ng National Police Commission ang pagsasagawa ng administrative investigation laban sa mga sangkot. Pinapag-disqualify ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Pre-Trial Chamber ang 3 abogado ng mga biktima ng drug war. Kabilang sa kanilang ipinunto ang umano'y conflict of interest. Nakatutok si Salima Refran. Higit 1 linggo bago ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, pinapadisqualify ng kampo ni Duterte ang 3 sa mga abogado ng mga biktima ng Duterte drug war. Yan sina Attorney Joel Butuyan, Attorney Gilbert Andres at Attorney Nicolene Arcaina na pinatatanggal ng Duterte camp dahil sa umano'y impediment to representation at conflict of interest. Sa 11 pahinang dokumentong sinumite ng legal team ni Duterte, ipinunto nilang dating magkakatrabaho ang 3 sa Center Law, isang NGO na nagsusulong ng human rights, freedom of expression at pagtalima sa international law. May pagtutol ang depensa sa ugnayan ng 3, partikular kay Arcaina na itinalagang case manager ng mga biktima na may conflict of interest daw sa isa pa niyang ginagampanang papel. Hindi malinaw kung ano ito dahil redacted o hindi ito isinama sa public version ng dokumento. Pero hindi raw ito magiging fair o patas dahil magkakaroon daw sila ng access sa ebidensya na para dapat sa paglinis ng pangalan ni Duterte. Kaya bukod sa pag-disqualify sa 3, hinihingi rin ng kampo ni Duterte na suspindihin ang kanilang access sa mga case record habang wala pang desisyon ang pre-trial chamber. Nauna na ring ipinunto ng depensa ang mga pahayag ni Butuyan sa media na bumabatikos kay Duterte at sa kanyang abogado. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ng mga abogado. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Pinagkokomento ng Korte Suprema si Ombudsman Jesus Crispin Remulla at ang Independent Commission for Infrastructure sa petisyon ni dating Congressman Zaldico kaugnay sa mga umano'y anomalya sa flood control project. Sa petition for certiorari ni Co, kinukustyon nito ang resolusyon ng Office of the Ombudsman na may probable cause para kasuhan si Co at iba pang individual ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at
malversation of public funds. Kabilang din sa hiling ni Ko ang pag-i-issue ng temporary restraining order. Pero walang inilabas na TRO ang Korte Suprema. Binigyan ng Korte Suprema ang Ombudsman at ICI ng 10 araw para magkomento. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, handa na ang kanilang counter-arguments. Sinusubukan naming kunin ang pahayag ng ICI. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Standing ovation ang natanggap ng pelikulang 58 ng GMA Pictures sa 2026 International Film Festival Rotterdam sa the Netherlands. Deserve yan dahil pasok din ang pelikula sa top 10 audience choice sa festival kaya extra proud ang bidang si Glyza De Castro. Makichika kay Aubrey Carampel. Surreal kung ituring ni Glyza De Castro ang kanyang pagdalo sa 2026 International Film Festival Rotterdam sa the Netherlands para sa world premiere ng pinagbibidahang GMA Pictures film, ang 58th. Lalo na nang nakatanggap ito ng standing ovation mula sa audience. They stood there clapping and staying after the screening. Wow. So parang pagtingin ko kay Direk, tapos naiiyak siya kasi hindi niya in-expect yun. Kasama niya roon sina GMA Pictures Executive Vice President and Senior Vice President for Public Affairs Nessa Valdelion at Film Director Carl Joseph Papa. Out of more than 400 films na ipinalabas sa festival, nakapasok sa top 10 audience choice ang 58. Nakasentro ang 58 sa isa sa mga biktima ng Maguindanao Massacre, ang photojournalist na si Reynaldo Bebot Momay, na hanggang ngayon ay hindi pa nakikita ang katawan. Ang yumaong si Ricky Davao ang gumanap sa karakter at si Glyza ang gumanap sa kanyang anak na si Reyna Fe. Sabi ni Glyza, matapang ang pelikula at karangalan para sa kanya ang iportray ito. Personal din ang impact ng movie para sa kanya. Gusto rin niyang bigyang hustisya ang karakter at maging boses ng mga naging biktima ng itinuturing na darkest period in Philippine media history. Nakaka-relate ako dun sa love for father eh. Kasi habang ginagawa mo yun, hindi mo maiwasan na makonsume ka nung pain na yung darkness. 'Di ba? Emotionally, siya eh. May mga nangyayari ba mabigat siya. Feeling ko, matatapang yung characters na ginagampanan ko kasi pinapatapang din niya ako. Bilang si Glyza. Bigla akong tumatapang. Bigla akong nai-inspire na, alam mo yun, mas mabigat pa yung pinagdadaanan nila, mas masakit pa, di ba? Tapos sa dami ng problema na kinakaharap natin araw-araw, minsan iisipin mo, ang liit lang pala ng pinoproblema ko sa buhay. Parang sa akin, tinutulungan niya ako bilang si Glyza na maging malakas, na ma-inspire, at mas magkaroon ng mas malalim pang purpose sa buhay. Wow! Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Sinimula na rin ang paggawa sa Kalayaan at BGC Station ng Metro Manila Subway habang patuloy namang nagkakaporma na ang Shaw Boulevard Station na ininspeksyon ng Pangulo kanina. Pagmamalaki ng Pangulo, pinabilis pa ang paggawa kumpara sa original na schedule. Nakatutok si Bernadette Reyes. Kumbaga sa tren, approaching na ang isa sa mga posibleng magpagaan ng kalbaryong trapiko sa Metro Manila. Ang Metro Manila Subway Station na unti-unti nang nagkakaporma. Heto nga't ongoing na ang construction sa Shaw Boulevard Station sa Pasig na ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos kanina. Ito yung tatawaging Shaw Boulevard Station ng Metro Manila Subway Project. Konektado ito sa Ortigas Avenue at Kalayaan Avenue Station. Ang segment na ito may habang humigit kumulang 4 na kilometro. October 2022 nang simulan ang segment na ito at inaasahang matatapos sa 4th quarter ng taong 2031. Sa Kalayaan Station naman, at sa BGC Station sa Taguig, pinangunahan ng Pangulo ang groundbreaking. Bahagi niya ng pagbaon ng time capsule na tanda ng opisyal na pagsisimula ng konstruksyon. The progress is proceeding and the work is proceeding and we are very much on schedule. In fact, we are from the original timetable, we have accelerated the process and we are moving even more quickly than that.
Hindi tulad ng ibang linya ng tren, ang 33-kilometer subway na dadaan sa ilalim ng lupa mula Valenzuela hanggang Bicutan, hindi dodoble sa ruta ng mga pangunahing kalsada. Kaya dagdag option ito sa mga commuter tulad sa dadaan ng BGC na limitado pa ang commute. The 3 stations in BGC are projected to serve no less than 200,000 passengers per day in its opening year. This means workers arriving on time, students getting home earlier, and our citizens regaining hours that we once lost to congestion. Ang 1.5 oras na biyahe papunta sa BGC mula Valenzuela, paiikliin ng subway sa halos kalahating oras na lang. Ang dulong Bicutan Station idudugtong naman sa extension spur line papuntang NAIA 3. Kaya ang mahigit isang biyaheng oras na mula Quezon City papuntang airport, magiging 35 minutes na lang. Dudugtong din ang ilang estasyon nito sa ibang train lines tulad ng North Avenue Station na dudugtong sa LRT 1, MRT 3 at MRT 7. At ang Anona Station na dudugtong sa LRT 2. It also brings us closer towards restoring dignity to daily travel and reaffirming our confidence in what we can achieve as a nation. Pinopondohan ang subway ng pautang ng Japan International Cooperation Agency o JICA. This project will form the backbone of a more efficient public transportation system and help realize a more comfortable, sustainable, and livable urban environment. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Sa mga kapusong may planong mag-date bukas, magiging maulan ang Valentine's Weekend sa ilang lugar sa bansa. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas, araw ng mga puso. Mataas ang tsansa ng ulan sa Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon Province. May malalakas na ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Meron din pag-ulan sa ilang bahagi ng Bicol Region, Samar at Leyte Provinces, pati po sa Caraga. Pagsapit ng hapon, halos buong Northern at Central Luzon na ang uulanin at malalakas pa rin ang ulan sa maraming lugar. May mga kalat-kalat na ulan din sa Quezon, Bicol Region at sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Linggo ng umaga, bahagyang mababawasan ng malawakang ulan pero pagdating ng hapon, unti-unti ulit magkakaroon ng tsansa ng ulan sa Northern at Central Luzon at ilang bahagi ng Calabarzon. Panandaliang ulan lamang ang inaasahan sa natitirang bahagi ng bansa. Sa Metro Manila, hindi pa rin inaalis ang tsansa ng ulan kaya magdala pa rin ng payong kung may lakad kasama ang inyong special someone. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon ay buwaba na ang tsansa magkaroon ng bagong sama ng panahon hanggang sa matapos ang linggong ito. Shear line, amihan at easterlies pa rin ang iiral at makakaapekto sa bansa. May karagdagang 500 biktima ng giyera kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pinayagan ng ICC Pre-Trial Chamber 1 na makilahok sa pagdinig. Yan ay matapos paboran ng Pre-Trial Chamber 1 ang kanilang mga aplikasyon para kilalanin sila bilang mga biktimang nakaranas ng lubos sa paghihirap bunga ng drug war ni Duterte. Dagdag sila sa 29 na mga biktimang nauna ng pinayagang lumahok sa mga pagdinig, kabilang sa pagdinig ng confirmation of charges na nakatakdang magsimula sa February 23. Sa isa pang desisyon, pinagtibay ng Pre-Trial Chamber 1 ang nauna nilang pasya na fit to participate o maayos ang kalagayan ni Duterte na humarap sa korte. Pagtanggi nila ito sa apela ng kampo ni Duterte na indefinite adjournment o pagpapaliban ng pre-trial proceedings sa kanyang kaso. Up for a challenge ang members ng ilang P-pop groups na makikipag-kolabanan sa pinakabagong season ng Stars on the Floor. Kilalanin sila sa chika ni Aubrey Carampel. Mas matinding kolabanan sa dance floor ang aasahan sa bagong season ng Stars on the Floor dahil ang mga hahataw sa dance arena mula sa mga miyembro ng P-pop groups. Si Jao ng Alamat, Jeremy from Horizon. Mula sa first one, si Joker. May representatives din from P-pop girl groups, si Denise from Calista at si Sofia ng Kaya. Ang pagsali sa Kapuso Reality Dance Competition, isang malaking hamon para sa kanila, lalo at hindi nila kasama ang kanilang mga kagrupo. Being in a group po kasi parang you have to jive with your members
and move as one. Pero this time, walang mic. You're with yourself, with your duo, parang mapupush talaga yung limits namin. And in a way, mas mag-grow din po kami as dancers and as performers. Kaya we are very grateful for that. Bilang members ng P-pop groups, sanay at praktisado raw silang sumayaw. Pero sa Stars on the Floor, mas kailangan daw nilang mag-level up at mag-aral pa ng bagong dance skills. Lalo at iba't ibang genre ng sayaw ang kailangan nilang matutunan. Idagdag pa na may mga makakapareha silang celebrity dance stars. Confidence talaga na mag-perform as ako or kami ng duo, ganyan, kung paano nyo ma-execute ng maayos talaga yung genre na binigay sa inyo, yung theme na binigay sa inyo. Yung siguro matututo din kami umacting kasi yung mga genre may acting din po yun eh. Galing man daw sila sa iba't ibang P-pop groups at soon ay maglalaban-laban, mas nangingibabaw pa rin ang kanilang pagkakaibigan at pagtutulungan dahil pare-pareho raw sila ng pinagdadaanan at pinanggalingan. This is a good opportunity po talaga na na mas makilala pa talaga ang mga P-pop idols. For me po magkaayos sa lahat. Yes. Para pag umangat yung isa, sasama lahat. Yeah. So, win-win situation. It's more of a collaboration po talaga sa P-pop community kasi we only have one goal talaga for P-pop, which is to rise. Kasi lalo, especially now po na ang dami ng naka-acknowledge, naka-recognize po sa P-pop. Tiyak nga raw na magiging fierce ang kolabanan sa bagong season ng Stars on the Floor na magsisimula na sa Linggo. At kung sino man daw ang magwawagi. Manlilibre. Ayun po ang diba? usapan namin. Anong usapan? Kung sino mananalo. Manlilibre na lang kayo. Enjoy na lang namin. Pero kung kayo mananalo, magpakain na lang. Yeah. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. This is it mga kapuso! Handa na ba kayong bumaliktad sa takot? Inilabas na ang teaser ng GMA Pictures film na Huwag Kang Titingin. Teaser pa lang pero kakaibang katatakutan na ang dala nito na hinangaan agad ng netizens. Bida sa pelikula ang ilang Sparkle stars at PBB housemates gaya ni Marco Massa, Sofia Pablo at Shubi Estrada. Kasama din ang kanilang ka-love team na sina Alan Ansay at Anthony Constantino. The most exciting part for Huwag Kang Titingin is really just being able to display my acting skills. You know, I really did a lot of workshops before that film. I'm just excited to see how it's going to look on the big screen. Buwan naman ng mga ahensya sa serye ng ating special report kontra red tape ang PhilHealth at PCSO. Nakabilang sa pinaka-inirereklamong GOCCs sa listahan ng ARTA o Anti-Red Tape Authority. Ang mga Pilipino, matagal nang idinadaing ang tilang mababang kalidad ng healthcare system sa bansa. Kaya ang red tape o yung kung ano-ano pang proseso lalong nagpapakomplicate. Dagdag pasakit sa mga may sakit na nga eh. Sa mga tagapamahalaan, muling paalala. Nagsisilbi kayo dapat, bawal ang red tape. Yan ang special report na tinutukan ni Jonathan Andal. May mga time ba na nawawalan ka na ng pag-asa? Siyempre po kasi, kala ko po kasi matatransplant na po ako last year eh. Pero hindi pa rin po. September 2024, na-diagnose ang 26 anyos na si Rain ng severe aplastic anemia, isang pambihirang sakit sa dugo. Ang tanging lunas, transplant o pagsasalin ng bone marrow na hindi pa rin niya magawa. 2.5 million po sa quotation. Kahit nariyan na yung Republic Act No. 11223 o Universal Healthcare Law, milyong-milyong Pilipino pa rin ang hirap sa akses sa mura at kalidad na serbisyong medikal.
Dating nurse si Rain pero humintong magtrabaho dahil sa kondisyon. Parents ko po talaga yung nagsusupport po talaga sa akin. Ang nanay ko po ay labandera. Ang tatay ko po ay magsasaka. Nangungutang po si mama. Nabenta na po yung mga hayop. Kaya para sa gaya niyang umaasa sa tulong pinansyal ng gobyerno, malaking bagay ang mga GL o guarantee letter o yung kasulatang magpapatunay na sasagutin nila ang gastos, halimbawa sa pagpapagamot ng isang benepisyaryo na kadalasan ay mga may hirap na pasyente. Karaniwang galing yan sa mga politiko gaya ng presidente, vice-presidente, mambabatas at mga ahensya ng gobyerno tulad ng DSWD, PCSO at iba pa. Tignan nyo, ganito na po karami yung mga naipong guarantee letter o GL ni Rain sa halos 2 taon niyang pag-iikot, paghingi ng tulong. Sa mga nakalipas na taon, may mga nakuha na siyang guarantee letters pero nagagamit na niya sa mga pagsusuri at procedure. Tulad ng pagsasali ng dugo kada 2 linggo, 20,000 pesos ang gastos kada session sa NKTI sa Quezon City. Di pa kasama ang pamasahe para sa halos 3 oras na biyahe mula sa kanilang bahay sa Tanza, Cavite, pagkain, gamot at iba pa. Pero ang sinasabi po ngayon ni DOH Secretary Ted Herbosa, hindi na raw kailangan yung mga ganitong klaseng guarantee letter dahil mababayaran naman na daw, makocover na yung mga hospital bills sa programa ngayon ng gobyerno na zero balance billing. Pero yan ang pinoproblema ng ilang outpatient tulad ni Rain. Handa na raw ang donor ni Rain, wala nga lang siyang pambayad sa operasyon. Nakapagpa-cross-matching na kami yung DNA typing para magkaano na match kami. 57,000 ang isa. Nung unang admission ko, umabot po yung lahat ng bill ko ng almost 500,000 po. Sobrang nadismaya kasi ang laki po ng kaltas sa amin ng PhilHealth. Kala mo sila yung makakatulong pero 9,000 lang yung nabawas. Sa PCSO, lumapit ka na. Sinubukan mo na lumapit? Opo, sumubok na po ako lumapit. Makakapagbigay lang po sila ng guarantee letter once na naoperahan na po ako. Pagka may final billing na po. Hindi pa po ako nakakalapit ulit sa PCSO. Sa inilabas sa listahan ng ARTA o Anti-Red Tape Authority, kabilang po ang PhilHealth at PCSO sa top 10 most complained o pinaka-inirereklamong GOCCs o Government-Owned and Controlled Corporations. Mahabang pila. Anong oras po kayo nandito? Mga 12 o'clock. 12 o'clock. O mag-aalas bas na. Sabi kasi sa charter ko ng PhilHealth, 1 hour, 50 minutes na po sa proseso. Hindi na. Paano? Hindi naman natupad. Sandamakmak na requirements. Sana i-brief niyo yung mga agents ng mga procedure talaga, ng mga dokumento na dapat dalhin para hindi po pabalik-balik yung citizen kasi ang hirap po. Paparating po namin sa head office, ma'am. Minsan kasi, pag magpapalit ka ng GL, minsan may kulang. So, kailangan mo pang bumalik. So, pila ka ng napakahaba. Tapos, minsan nakaka-uwi pa ko ng 9 ng gabi yung pinaka-huli kong uwi. Para sa tila kakarampot na tulong, may sakit ka na nga, dagdag pa sakit pa. Parang, bakit ganito yung sistema sa Pilipinas? Bakit ganito yung ginagawa sa mga tao? Kahit kumpleto na yung mga dokumento, papabalik-balikin nila. Halos buong populasyon ng bansa naka-enroll o registered na sa PhilHealth. Pero kahit ganoon, halos kalahati pa rin ng gastusing medikal ang inilalabas ng kada miyembrong nagkakasakit. Mukhang tama nga ang sabi nila, you're just one illness away from poverty. Bagaman kinikilala ng PhilHealth ang kanilang mga pagkukulang, sinabi ni PhilHealth President and CEO Dr. Edwin Mercado na malaking bahagi nito ay nag-uugat sa anyay miscommunication. Miscommunication between the patient and the local health insurance office? Pareho po, magkakaroon din po ng miscommunication with the patients regarding membership din, yung pagbabayad ng premium. Ano nga po yung coverage ng disease. Kaya even level of hospitals po, kinakausap na rin namin yung billing clerk. Kasi minsan nakikita namin mali yung mga mina-minus dun sa hospital bill kasi mali po yung diagnosis code na ginagamit. Patuloy ang kanilang upskilling maging mula sa level ng mga billing clerk sa ospital para mas ma-maximize ang coverage ng bawat pasyente.
patungkol sa mga pinagdaraanan ng mga pasyenteng gaya ni Rainy. Mababa ang support value ng PhilHealth na ina-acknowledge po namin. Napaka-complex kasi ang healthcare, hindi naman nagkasakit ka ng puso ay pare-pareho. Nag-iiba-iba yan. Pero ang inuuna po namin yung mga malalalang sakit, yun nga po yung ZBen package. Doon sa mga hindi ganong ka-fatal diseases, yun nga po yung mag-a-adjust pataas. Ang PCSO o Philippine Charity Sweepstakes Office gustuhin mang magpaabot ng mas malaking tulong. Ang maibibigay raw nila ay dagdag lang sa suporta sa mga frontline agency tulad ng PhilHealth. We're trying our best na tulungan pa rin ang lahat na nangangailangan ng medical. Sa gitna ng aming shoot, si Rain sinubukang mag-queue online para sa MAP o Medical Assistance Program ng PCSO pero nahirapang makakuha ng slot. Kung talaga naman kasing na-cut off na because we have to manage the funds, no? Hindi naman unlimited yung funds namin. So yun sir, tuloy-tuloy pa ng PCSO sa pagbibigay, pag-grant din naman ng mga ganun? Ay, opo, tuloy-tuloy po yan. Parang may case rate din kami, similar to that. Depende sa kaso. Kung tutusin, isa lamang si Rain sa napakaraming Pilipinong dumaraan sa ganitong sitwasyon. Ang dami mo kailangan patunayan. Nawa po ay gumaling na po. Hindi man po kusang tumaas yung platelet ko. Nawa po ay may mga taong makatulong para matransplant na po ako or mas dumali na po yung pagkuha namin ng mga guarantee letters. Hirap. Sobra po. Marami ang nagigipit sa sistemang tila patuloy ang pang-iipit. Ang mga may sakit, lalo na nga lang bang mamimilipit. Para sa GMA Integrated News, ako po si Jonathan Andal. Nakatutok, 24 oras. Tila ginawang circus ng isang tricycle driver ang kalsada sa Taytay Rizal. Hulikam ang patagilid niyang pag-overtake at paglipat ng lane kaya pinapatawag na siya ng LTO. Nakatutok si Von Aquino. Aakalain AI pero totoong video ang tagpong ito kung saan kitang nakatagilid na umaandar ang isang tricycle habang palipat-lipat ng lane at nag-o-overtake sa ibang sasakyan. Ayon sa kumuha ng video, nangyari ang tila exhibition ng tricycle sa Manila East Road patungong Tikling sa Taytay Rizal. Nakarating na sa Land Transportation Office ang video, kaya padadalhan ng show cause order ang rider na makaharap sa reklamong reckless driving. Kasi napakadelikado po yung ginagawa niya. Reckless yan. Maaari siyang madisgrasya o makadisgrasya. Kung halimbawang bigla siyang tumaob tapos may sasakyan sa likod, mandadamay pa siya ng ibang tao. Kapag natuklasan pang hindi nakarehistro ang tricycle, maaari nila itong ma-impound at posibleng bawian na lisensya ang rider. Depende po sa grounds, sa lalim ng grounds ng kanyang kakaharapin during the hearing. Kasi yung show cause order, suspended mo na yung license niya, tapos paharapin siya sa hearing para ibigay yung panig niya. Pinahanap na ng munisipyo ang may-ari ng tricycle at nang matukoy kung sino ang driver, ay ipinatawag ito ng Taytay Municipal Tricycle Franchising and Regulatory Office. Ayon umano sa driver ay maluwag noon ang kalsada, kaya ginawa na ito habang pabalik sa pila ng kanilang toda. Pinag-aaralan namang tanggalan ng prangkisa ang tricycle. Marin po namin kinukundina yung mga ganitong klase ng mga gawain sa mga lansangan natin. Basta lagi tayo nasa kalsada, hindi po natin para gawing playground ang mga kalsada natin. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Lumutang ang isang umano'y babaeng biktima ng panggagahasa ni Dondon Patidongan, yung state witness sa mga kaso kaugnay ng mga missing sa Bungero. Nangyari umano ang krimen noong 2021 hanggang 2023. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa isang media forum, ipinakita ang videong ito ng isang babae na biktima umano ng panggagahasa. Ang itinuturo niyang suspect, si Julie Dondon Patidongan, ang pangunahing witness laban kay Atong Ang at iba pa sa kaso ng mga missing sa Bungero. Ayon sa kanyang abogado, 8 counts of rape ang isinampang reklamo ng biktima laban kay Patidongan. Naganap ang umano'y panggagahasa sa pagitan ng 2021 hanggang 2023, nung 16 na taong gulang pa lang ang biktima. Sabi ng kanyang abogadong dumalo sa forum, lumutang ang kanilang kampo dahil nababahalaan niya ang biktima sa kalalabasan ng preliminary investigation ng Department of Justice sa reklamong rape laban kay Patidongan. Ang laging sinasabi ng complainant,
nasa ilalim yung respondent na si Julie Patidongan sa Witness Protection Program ng DOJ. And hindi mawala sa isip niya na baka maulat yung nangyari noon na tumagal yung pag-ano ng kaso niya, pagdinig sa kaso niya. Hindi lang mabaon sa limot yung kaso na isinampa ng ating complainant. Puna ng abogado ng biktima ang anilay mabagal na pag-usad ng preliminary investigation sa rape complaint. Una aniya silang dumulog sa provincial prosecutor sa Santa Cruz, Laguna, Agosto ng nakaraang taon. Pero kalaunay inilipat aniya ang reklamo sa DOJ dahil sa pagiging state witness ni Patidongan. December 2025 daw naganap ang unang preliminary investigation sa DOJ. Sumulat po kami sa DOJ para mapilitan sila na ilabas kung nasaan man or hanapin yung records na sinasabi nila. Naka-receive kami ng notice of hearing, yung initial na preliminary investigation sa DOJ, and sinat ito noong December 18, 2025. So yun po yung unang beses na nagkaroon ng preliminary investigation sa DOJ. So kung titignan natin, medyo matagal yung naging aksyon. Humingi ng tulong ang kampo ng biktima sa Citizens Crime Watch. Yun pong attitude ng DOJ na porket protected witness ay parang binibigyan ng preferential treatment. Mukhang nagkakaroon po ng injustice dito because yung kanyang kinukomplain nasa ilalim po ng Witness Protection Program. That's why we would like to ventilate this case para naman at least makalampag po natin yung tamang ahensya, particularly the DOJ, na bigyan naman po ng pansin. Pagkat kawawa naman po yung victim dito. Hiningan namin ang reaksyon ng DOJ at si Patidongan pero wala silang tugon sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Babala mga kapuso, sensitibo ang susunod naming ibabalita. Matapos ikustudiya ay pinalaya na rin ang driver ng sasakyang tumama sa isang taong nahulog mula sa isang istasyon ng LRT-1 noong Miyerkules. Lumabas na wala siyang pananagutan at hindi rin magsasampa ng reklamo ang pamilya ng nahulog. Nakatutok si Mariz Umali. Sa viral videong ito, dumaraan sa bandang EDSA Muñoz sa Quezon City ang sasakyang ito nang biglang nahulog sa harapan nito ang isang tao na hindi na namin ipapakita. Kinustudiya pa ang driver ng sasakyang tumama sa nahulog na tao. Pero pinalaya na rin matapos suriin ng pulisya ang CCTV footage na ibinigay ng LRT-1, pati ang viral video. Nakita natin na wala namang mali na nagawa doon, walang reckless. So in-explain din natin sa magulang, ito po yung nangyari, ito yung CCTV footage. And na-convince naman sila na walang mali yung driver. Kasunod nito, nag-execute ng notarized affidavit ang ama ng nahulog na hindi nasasampahan ng reklamo ang driver. He is not pursuing criminal complaint against the suspect. So wala pong inquest na nangyari. Paglilinaw ng Quezon City Police, hindi naman in-inquest at walang reklamong isinampalaban sa driver ng sasakyang nasangkot sa insidente. Magkakaroon lang umano ng paglabag sa Article 365 ng Revised Penal Code o Reckless Imprudence at Negligence kung sinadya ang insidente. Ang paglalagay naman ng driver sa pansamantalang kustudiya ng pulisya ay bahagi lang ng investigasyon at pagdokumento sa insidente. Hinihingi ito ng batas para matiyak na wala ngang dapat managot sa mga katulad na insidente. Gusto rin natin, we give both justice sa victim's family, the same time sa suspect din po. Kasi minsan may mga experience kami na wrongfully charged, pero during the investigation, kung makikita natin na hindi naman talaga siya involved. Pero may ilang panukalang batas na gustong iutos ang agad na pagpapalaya sa sino mang driver na makakapagpakita agad ng patunay na wala silang sala tulad ng dashcam, CCTV o ibang video. Hindi pa malinaw sa panukala kung gaano katagal lang dapat makulong ang sangkot na driver. Sa ngayon, wala namang pananagutin na driver sa insidenteng ito. Base rin sa isang nagawang investigasyon ng PNP, sa ngayon, wala raw silang nakikita ang contributory negligence sa panig ng LRT management na nagresulta sa malagim na insidente. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.
Pansamantalang laya ang suspect na naka-hit and run sa isang negosyante sa Cebu matapos makapagpiyansa. Inireklamo naman ng 5 nagpakilalang security escort umano ng suspect na nagtangkang pumasok sa kanyang kwarto. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Iika-ikang naglakad ang 21 anyos na akusado sa hit and run ng negosyanteng si Kingston Ralph Cheng kaninang umaga. Pansamantala itong makakalaya matapos maglagak ng piyansang 72,000 piso para sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Naka-bulletproof vest at Kevlar helmet ang akusado ng lumabas ng korte. Bantay sarado rin ng SWAT personnel. Sir, may issue kag statement, sir. Tiniyak ng abogado ng akusado na harapin ang kanyang kliyente ang kaso. Idinagdag ni Attorney Jolito Anyura na nagsisisi ang batang kliyente sa nangyari, ngunit hindi raw ito kumikibo kapag tinatanong kung ano ang nangyari. Although I would like to personally talk to him, pero dili mo ko siya motingog. No, so even during inquest proceedings dili mo siya motingog. Babalik muna ng ospital ang akusado para magpagaling. We extend our deepest sympathies. No, kanang dili magyud-lalim, especially makasulay magyutangan na mamatiyan gyud ba. Sumailalim na rin kanina sa inquest proceedings ang 5 lalaking nagpakilalang security escorts at nagtangkang pumasok sa kwarto ng akusado. Naharap sila sa reklamong violation of Republic Act 11917 o Private Security Service Act. Based on violation of RA 11917, sir, engaging in the exercise of security profession without authority. Ayon sa isa sa mga abogado, sa pamilya ng driver na nakasagasa, hindi raw bodyguard o escort ang 5, pero mga kakilala lang na bumisita sa ospital. Hindi na nagpa-unlock ng interview ang mga arestado. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Alan Domingo, nakatutok, 24 oras. Kinasuhan ng Department of Transportation ang 3 tauhan ng Maritime Industry Authority o Marina kaugnay ng paglubog ng MV Tricia Kirsten 3. Sabi ni Transportation Assistant Secretary Bong Plan sa panayam ng DZBB, kabilang sa mga kinasuhan ng Regional Director ng Marina Region 9. 3 umano silang direktang sangkot sa pag-i-issue ng safety certificate ng lumubog na barko. Anya, may 6 ding tauhan ng Philippine Coast Guard na isinailalim sa preventive suspension habang isinasagawa ang investigasyon. Pinoproseso na rin umano ang pagsasampa ng kasong administratibo laban sa Allison Shipping Lines. Pero patuloy ring sinisilip ang iba't ibang anggulo at ebidensya para makapaghain din ng kasong kriminal gaya ng inirekomenda sa pagdinig ng Senado kahapon. Sa pinakauling datos ng PCG, nasa 53 na ang kumpirmadong nasawi sa paglubog ng MV Tricia Kirsten. Kinilala kagabi sa Malacanang ang mga Pilipinong naghatid ng karangalan sa bansa sa larangan ng sining. Pero naging usap-usapan ang biro ng singer at aktres na si Sharon Cuneta kay Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa pagpili ng kanyang running mate, ang tugundian ng palasyo sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Sa isang gala na inorganisa ng Malacanang kagabi, kinilala mga personalidad na may malaking ambag sa arts and entertainment, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kabilang sina The Voice US winner Sofronio Vasquez, Miss Universe 2025 third runner-up Atisa Manalo, at GMA Sparkle artist Arabel de la Cruz na tinanghal na grand champion ng South Korean singing competition na Veiled Cup. So allow me, on behalf of a nation that is grateful, to say thank you. Thank you for proving that Filipino artistry can stand proudly on the world stage by embracing what is uniquely ours, what is uniquely Filipino. Kabilang naman sa mga humaranga sa first couple si Sharon Cuneta. May bahay ni Senador Francis Pangilinan na tumakbong Vice President noong 2022 elections. At habang nasa stage, itong sinabi niya sa Pangulo. Sir, I have only one Vice President there. My date tonight. Mali your choice, no? Sorry. Okay, let's move on. Tinalo si Pangilinan ni Vice President Sara Duterte, ang running mate ng Pangulo. Tinanong ang palasyo kung anong reaksyon ng Pangulo sa sinabi ni Cuneta.
What did the President have to say about that? Sa tingin nga ba ng Pangulo yung nagkamali siya sa pagpili ng running mate? Kung yun po ang opinyon ni Ate Shawi, ni Ms. Sharon Cuneta, at malamang karamihan sa ating mga kababayan ay yan din po ang nararamdaman. So opinyon po yun ni Ms. Sharon Cuneta at nakita po natin na napangiti lamang ang ating Pangulo. Hinihingan din namin ng reaksyon si Vice President Duterte. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina na Atutok, 24 Oras. Durog ba ang puso nyo bago ang Valentine's Day bukas? Aba, isa sa bawat 4 na Pilipino ang nakasaksi o nakaranas ng cheating o pangangaliwa sa relasyon. Ito po yung base sa survey ng Social Weather Stations o SWS. Sa kabila naman, 2 sa bawat 5 Pilipino ang naniniwala sa second chance. Ang tanong, kaya nga bang maibalik ang tiwala sa taong nanloko sa'yo? Ang boses mo, papakinggan natin sa pagtutok ni Mark Salazar. Pinakamalaking aray mo sa relasyon, yung kinaliwa ka ni jowa. Ang hirap naman kasi magbuo kapag gumuho ng tiwala. Kapag mga Gen Z pa ang tinanong mo, malaking red flag ang cheaters na hindi deserve ng second chance. Hindi niya na po mawi-win back yung trust ko kasi super grabe na po yung ginawa niya sa akin. Ang pinaka-better na gawin niya is hiwalayan na lang ako ng tuluyan at hayaan akong mamuhay at i-discover ulit ang sarili ko. Sabi na magjowang sina Jerry at Darlene, kaya nila kahit na anong pagsubok sa relasyon, wag lang talaga may third party eh. Siguro para sa akin wala na. Kasi once a cheater, always a cheater. Binalikan mo siya, parang tinotolerate mo na rin yung ginawa niya. Kung love mo po talaga yung tao, bakit need pa magloko? So, yun po yung pinakahawakan namin po. Pero sabi ng SWS survey, 43% ng mga Pilipino ay naniniwalang love deserves a second chance. Siyempre, tao lang tayo. Kung talagang mahal mo rin siya, ba't hindi mo siya patatawarin, di ba? Marami raw gusto pa rin makipagbalikan sa kabila ng unfaithful love. Ang iba pa nga gumagamit pa raw ng gayuma. Ang sabi sa bilihan nito mga gayuma, mabenta raw ito ngayong buwan ng mga puso. Hindi naman dahil proven effective ito. Kung hindi ang kwento doon, marami lang daw talaga ang gustong makipagbalikan sa tulong ng gayuma. Kasama na dyan yung mga kinaliwa at nangaliwa. Hindi ko na kailangan yan, kuya. Bakit? Simpleng ngiti lang. Nakuha na. Eh, sino ang kanyang Siyempre, yung kasama sa trabaho. Aray ko. Sabi ka, workmate. Yung pala, yun na yun. Kasama si ating kinaliwa sa 27% na nakawitness ng cheating o mismong nakaranas ng cheating. Sa survey, 6 na uri ng panloloko ang tinukoy. Pinakamarami ang nakaranas ng physical cheating. Pero ito, tanong, anong dapat niyang gawin para bumalik ulit tiwala mo? Iwanan niya yung babae. Bumalik siya sa pamilya niya. Kasuhin niya lang yung mga anak niya. Yun lang. Peak season din ng mga manghuhula ngayong panahon ng mga puso. Karaniwang nagpapahula ay yung nagdududa sa jowa. Ang mga tanong nila, mahal ba ko ng asawa ko? Sasagutin ng bara, oo naman, yes naman dito, mahal ka. Bawa, lumabas, nangangaliwa, makokontra ba yun? Wala na. Hindi, minsan kasi nag-overthink lang yun kahit wala. Ganon. Minsan sa pag-iisip mo lang yun kahit wala. Ganon. May point si fortune teller, no? Dagdagan pa natin na importanteng ibinigay mo ng buo ang tiwala at pagmamahal sa relasyon. Pero kung hindi ito naging sapat sa kanya, bawiin mo at ibalik ang lahat ng tiwala at pagmamahal sa sarili mo. Ika nga, cheating is choice at hindi lang simpleng pagkakamali. Kaya bakit mo gagawin kung alam mong mali? Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Tumpak, Mark. Ito naman, pakinggan natin ang boses ng ating mga kapuso online. Tungkol sa pagbibigay ng second chance sa karelasyong nagloko. May mga nagsabing handa silang magbigay ng second chance. Pero depende sa effort, ha? Ika nga, ang pagbabago di lang dapat sinasabi, kundi ginagawa. Pero syempre, dapat akuin ang nagawang pagkakamali at magsisi. Ipakita ang pagbabago sa sarili
maging responsable at bumawi sa partner at sa pamilya. Meron ding nagsabing gagawin nila ito kung para sa kanilang mga anak. Mas mahirap daw kasi para sa mga bata kung masisira ang pamilya. Meron namang forgive but not forget ang mantra. Nariyan pa raw kasi ang takot na maulit ang pagkakasala. Marami ring nag-comment na naniniwala sila sa once a cheater, always a cheater. Kaya hindi magbibigay ng second chance. Parang salamin lang daw kasi yan. Pag nabasag, kahit subuking ayusin, hindi na maibabalik gaya ng dati. Ang pagtataksil daw kasi, tanda ng kawalang respeto. Kaya kung ikaw ay niloko, dapat mangibabaw ang respeto sa sarili. Meron namang paulit-ulit nagbigay ng pagkakataon. Pero sa huli, iniwan lang din na mag-isa. Kaya para sa ilang netizen, ngayong araw ng mga puso, mas dapat piliin ang makabubuti sa mental health. At mas mainam na may peace of mind. Mga kapuso, pwede mo rin iparinig ang boses mo sa social media accounts ng 24 oras. Bisperas ng Valentine's Day pero #sawi ang Team Solmara at Team Darmea dahil sa twist ng love team sa Encantadia Chronicles Sangre. Sigurado naman daw na walang mababroken-hearted ngayong gabi dahil sa muling pagbabalik ni Amihan. Makichika kay Athena Imperial. Tila luhaan at broken-hearted si Faith De Silva as Flamara. Sa behind-the-scene video na ito, matapos malamang ikinasal na ang kababatang si Soldarius na ginagampanan ni Luis Hontiveros sa pinsan niyang si Armea na ginampanan naman ni Isabel Ortega. It's very heartbreaking, of course. On top of everything else, yun na nga, namatay na yung tatay ko, namatay na yung nanay ko, namatay na yung kapatid ko, buong pamilya ko, nagkakagulo na. Tapos, broken-hearted pa ako. Naiinis ako, syempre, as Flamara, nakakainis. Pero very conflicting kasi siya because hindi naman sa kaagaw pero kumbaga parang kaagaw ko na rin is my cousin, sarili kong pinsan. Hindi lang si Flamara ang tila sawi sa kinahinat na nila ni Soldarius dahil maging si Isabel. Ako napakasakit. Ako ang nasasaktan, may Solmara heart. Bilang isa rin akong fan ng Soldarius and Flamara, kaya yun yung nakakatuwa rin kasi kahit kami apektado, nalaman ni Flamara, kaming lahat parang oh my gosh, parang nagre-react din talaga kami. Kaya sobrang saya lang namin kasi nga, yun nga, ang laking twist. Unexpected daw para kay Luis ang naging takbo ng storya. I was very surprised but also very grateful kasi at least it allowed me to explore yung dynamics with being paired up with someone else and also my acting. It gave me a little bit more space to explore the different personality sides of Soldarius. Maging ang Darmea, unexpected at nagpapasalamat sa twist sa kanilang storya. Sobrang thankful and grateful kami sa inyong lahat dahil tinanggap niyo yung story arc ni Darmea and yun lang, kahit ako natutuwa ako personally, sobrang kinikilig. Parang sa lahat ng pinagdadaanan ni Armea sa buhay niya, parang ang ganda lang na may mga ganitong moments and nakakatuwa rin kasi na-appreciate ng mga Encantadix natin. Ngayong gabi, magtatagumpay ba ang tila pagtatangka sa buhay ni Armea? At mabubuo na bang muli ang magkakapatid na sangre na sina Pirena, Danaya, Alena at Amihan? Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings! And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel Emil. Salamat sa iyo, Iya. Happy weekend. Naku, mga kapuso, nawa ay mapuno ng pag-ibig at pagmamahalan. Maraming roses, maraming chocolates. Ang inyong araw ng mga puso bukas. Happy Valentine's Day sa inyong lahat. Sa inyong dalawa ni Michelle. Maraming salamat. Yan. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.